tayo ay nakakaramdam ng mga kabigatan, tayo minahal ng Panginoon. Ano po? Noong mga panahong hindi naman tayo worthy mahalin, minahal tayo ng Diyos. Ano po? Isang napakalaking biyaya ng Panginoon sa atin. At ngayon pong oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kayo po ba'y handa na mag-aaral ng salita ng Panginoon? Amen. Ano po? So kung handa na po tayo pong lahat ay tumayo at buksan natin ang ating mga Bible. So Mark chapter 14, verse 3 hanggang verse 8. Ano po? Mark chapter 14, verse 3 to verse 8. And say amen po kung nakita na po ninyo. Mark chapter 14, verse 3 hanggang verse 8. Nakita na po ba? Amen. So akin pong babasahin, sundan na lamang po ninyo sa inyong mga Bible. Ano po? Ang sabi po dito, and being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment and spikenard very precious. And she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves, and said, why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence, and have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good, but me ye have not always. Verse 8 and the last, she hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Ano po, tayo po muna ay sumandaling manalangin, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Ama naming Diyos, Amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, magandang gabi po, Panginoon, sa iyo. Ama, tunay po na kung aming titingnan, Panginoon, ang dakilang gawa ng iyong kaligtasan sa aming mga buhay, Panginoon, yun ay sapat na. Higit pa, Panginoong dahilan para kami magpasalamat, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Kapag aming titingnan kung paano mo kami minahal, Panginoon, walang bagay, Panginoon, ang maaari naming gawing dahilan para kami hindi maglingkod sa iyo. Panginoon, ngayon pong oras na ito, kami po nagpapasalamat, Panginoon, nagpupuri sa iyong pangalan. Sa oras na kami po ay magkakaroon ng biyayang makapag-aral ng iyong salita, Panginoon, marami pong salamat. O Panginoon, ngayon pong oras na ito, kami po nawa ay iyong kilusin, Panginoon. Kausapin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kumilos po kayo sa puso namin, Panginoon. Inyo po kaming samahan, O Diyos. Bigyan mo po kami ng pagkaintindi, Panginoon, sa iyong kalooban sa aming mga buhay, O Diyos. At ako, Panginoon, na magpapahayag ng iyong salita, Panginoon, ako po ay inyong kaawaan. Hayaan mo po nawa, Panginoon, ngayong oras na ito na ikaw ang maitaas ko, Panginoon. Ikaw ang aking maipakilala. Bigyan mo po ako ng salita na aking sasalitain. Ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang mag-empower sa akin, Panginoon. Itago mo po ako sa likuran ng krus ng Panginoong Hesukristo. And Lord God, I pray na ikaw po ang patuloy na kumilos at mataas at maluwalhati, Panginoon. Ama, linisin mo po kami sa aming mga kasalanan, patawarin mo po kami, lalo na ako, Panginoon, patawarin mo po ako sa aming mga kakulangan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang bahalang kumilos ngayong oras na ito. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Sige po, maaari na po tayong magsiupo. Yan, ito pong aking mensaheng dadalhin ngayong oras na ito ay para po sana sa mga young people. Ano po? Sa Sunday. Dahil ako po ay nagkaroon na atasan ni Pastor Joseph na mangaral sa mga young people. Pero syempre dahil po ang Diyos ay may paggawa, at alam naman natin na ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng mga bagay, ay atin pong pinakita po sa akin kanina pa habang ako'y nananalangin, Panginoon, anong aking ipapangaral? Ano po? At ito po ang isa sa ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may title na, Can You Break Your Alabaster Box for Jesus? Ano po?
Can you break your alabaster box for Jesus? Marahil ito po ay pamilyar na sa inyong tanong. Marahil ay pamilyar na din sa inyo itong story na ito. Ano po? Lalo na doon sa mga matatagal na. Ano po? Pamilyar na tayo sa kwento na ito. May isang babae na pumasok doon sa bahay at binasag niya yung isang mamahaling gamit niya. Ano po? Isang gamit na sabi nga po sa pag-aaral ay nagkakahalaga ng 1 taong kita ng isang tao. Ano po? Kung ikay nagtatrabaho, ay para mabili mo itong alabaster na ito, itong laman ng alabaster na ito, ay kailangan mo magtrabaho ng 1 taon. Alam niyo po, sa panahong ito, lalo na sa mga Hudyo, hindi po yun madali na bagay. Kasi ang isang araw po nila, kumikita lang po sila ng sapat sa kanilang kakainin. So parang isang kahig, isang tuka. Ano po? So kung ikaw ay isang simpleng mamamayan lang noon, hindi mo ito kayang basta gawin. Isipin mo yun? Yun yung kinikita mo sa isang araw ay sapat na. Ay paano mo pa ibibigay yung isang bagay na kailangan mong pag-ipunan ng 1 taon para lang mabili? Ano po? Pero itong babaeng ito, nagkaroon siya ng puso na ibigay yung isang precious na bagay sa kanya. At ito'y ibibigay niya sa Panginoong Hesus. At kung titingnan natin, hindi lamang po niya basta ibinigay. Binasag po niya yung box. Ano po? Binasag po na. Kasi tingnan niyo po, ang sabi dun sa verse 3. Ano po? Anong sabi dun sa verse 3? Yan, ang sabi po dun ay, anoint of spikenard very precious, and she break the box. Yan, binasag po niya. Ano po? Ngayon mga minamahal, ano ang maganda nating makita dito? Ano po? Ang magandang makita natin dito mga minamahal, ang bawat isa sa atin, meron tayo kanyang-kanyang alabaster box. Opo. Hindi man literal na alabaster box, ano? Kasi baka mamaya, wala naman ako niyan, brother. Sasabihin mo lahat tayo meron, wala kaya ako niyan. Hindi naman po yung literal, ano po? Pero bawat isa sa atin, merong isang bagay na pine-precious sa ating buhay. Ano po? Isang bagay na sabihin natin minsan hindi naman natin madaling nakuha. Isang bagay na napakahirap na basta bitawan. Ano po? Pero ngayon mga minamahal, ang tanong ay ito. Kasi maaaring yung alabaster box mo pwedeng trabaho, pwedeng pag-aaral, pwedeng kapamilya mo. Ano? Pwedeng ikaw mismo sa iyong sarili. Ngayon ito ang tanong. Can you break that alabaster box for Jesus? Kaya mo bang basagin? Kaya mo bang sirain? Kaya mo bang isacrifice ang alabaster box mong yan para kay Jesus? Para sa Panginoong Hesus? Doon sa mga tinatawag ng Panginoon sa pag-full time, ano yung alabaster box mo na hindi mo kayang basagin para kay Jesus? So ngayong gabi, ating tingnan, Ating tingnan, kaya ko bang basagin ang alabaster box kung ito para kay Jesus? So mga minamahal, ang una nating puntos, things to consider before breaking your alabaster box. Siyempre, ang pag-uusapan natin, pagbasag ng alabaster box. Ngayon, ano yung mga bagay na kailangan mong i-consider bago mo gawin ito? Kasi alam nyo, sabi nga ng Panginoong Hesus sa Bible, ay kailangan maging matalino tayo. Kailangan umupo ka muna at talagang tansyahin mo, kwentahin mo ang lahat ng mga bagay bago mo gawin. Kasi baka mamaya, gumawa ka ng bahay, tapos, nung nasa kalagitnaan, hindi mo naman pala kayang tapusin, ay basta mo itigil. Ay di pagtatawanan ka lang ng mga tao. Ano po? Baka naman ikaw ay isang hari na susugod sa isang digmaan na hindi mo muna tiningnan kung kaya ba ng sundalo mo yung laban. At baka mamaya, habang yung iyong kalaban ay papunta na sa iyo, ay bigla kang magpadala ng mensahero at sabihin mong, oy, hindi ko pala kaya, bati na lang tayo. Ano? Kaya mga minamahal,
sa ating mga ginagawa, sa ating pagbibigay ng alabaster box sa Panginoon, there are things na kailangan mo munang i-consider. Opo. Pero, hindi ko po ibig sabihin na ito'y kaya ko sinabi ay para hadlangan ka. Ano po? Ito naman ay ipinakukonsider ko lamang sa inyo. Ano? Una, mga minamahal, it's expensive. Mahal. Aba? Hindi ito murang bagay lang, hindi ito simpleng bagay lamang, mga minamahal. Yung gusto ng Diyos na isuko mo sa Kanya ay hindi isang ordinaryong bagay. Ang trabaho mo tuwing linggo, hindi yan madali. Opo. Ang mamimili ka, ako ba ay sasama sa aking kapamilya kapag kalinggo sa kanilang family outing o sa kanilang family day, o ako'y sasamba sa Panginoon. Kami humahamon sa inyo na piliin nyo ang Diyos, piliin nyo ang Panginoon, pero alam nating hindi yun madali. Ano po? That is why, kailangan muna nating makita, mga minamahal, na yung bagay na ipinag-give up sa atin ng Panginoon, alamin na, sabihin na natin ang katotohanan, ito ay expensive. Meron itong ika nga ay pricey. Ano? Medyo mabigat. Sabi nga mabigat sa bulsa, brother, ano? Parang ito, mga minamahal. Napakabigat, napakamahal nung kanyang kailangan basagin para sa Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, there's no turning back. There's no turning back. Nung binasag ng babae yung box, ano? Abay, wala na yun. Hindi na yun magagawa. Hindi yun nilimot ulit ng babae at dinala sa karpintero at pinagawa. Ano? Alam niyo mga minamahal, you need to consider that also. Dapat alam mo, lalo na doon sa mga tinawag ng Panginoon mag-full time na mga young people. Alam ko may tinatawag dito ayaw lang tumugon. Ano? Or kung hindi man sa pag-full time, tinatawag tayo ng Panginoon sa paglilingkod. Ano? Alam nyo, walang turning back sa paglilingkod. Walang naglilingkod ka ngayon, tas mamaya, sasama ka sa saturation, tas mamaya, hindi ka na ulit kasama. Walang turning back. Kailangan i-consider mo yun bago mo basagin yung alabaster box. Ano po? Pangatlo, people around you might not understand and they might get mad. Hindi nila mauunawaan yung gagawin mo. At, for worse, magagalit pa sila sa'yo. Tingnan nyo, sabi doon, and there were some that had indignation. Tinding galit, ano po? Hindi naman kanila. Lalo na siguro kung kanila yung sinira ng babae, abay, hindi naman kanila, galit na galit At alam niyo po ba, sa Book of John, kasi kwento din po ito ni John alam niyo po kung sino yon, yung galit na yon? Si Judas. Oho. Sabi ni Judas, sayang naman pambihira, bakit ka naman? Ikaw'y nagsayang ka lamang Pwede pa yang ibili. Pwede pa yang pagbili. Sinayang mo. Alam niyo mga minamahal, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lahat maiintindihan ka. Sa pag-attend ng prayer meeting, hindi lahat makakaintindi sa atin. Minsan nga, yung mga mahal pa natin sa buhay, ng mga believers, kapag umattend ka ng maghapon, sila pa yung minsang hindi makaunawa. Hindi lahat ng tao makakaunawa sa pagsunod mo sa Diyos. Bakit ka laging nagbabasa ng Bible? Hindi lahat makakaunawa niyan at meron pang mga magagalit sa'yo. Bakit ikaw ay lagi nang maghapon ka na din sa simbahan Bakit kayo lumampas sa langit? Hindi lahat mga minamahal maiintindihan ang gagawin nating pagsusuko sa Panginoon. Hindi lahat maiintindihan yung gagawin nating pagsisira ng box para sa Panginoon. Ano pa ang dapat nating i-consider? It might seems like this is not the best move sa paglilingkod sa Panginoon. Parang hindi naman nata ito yung best move na pwede kong gawin. Kasi di ba sabi nila, pwede mo sanang hindi na lang binasag, ibinenta mo na lang at yung pinagbentahan, ibinigay natin sa may hirap. It seems parang
mali nga yata yung babae. Ano? At alam nyo, minsan sa paglilingkod sa Panginoon, parang hindi yata ito dapat ang aking ginawa. Parang dapat nga yata, nagtrabaho na lang ako ng linggo kasi ministry din naman ng family eh. Napabayaan ko. Yan, tuloy. Walang pambayad ang aking anak sa tuition kasi dapat nagtrabaho na lang ako ng linggo eh. Ay, yan tuloy eh. Hindi tuloy ako naka-attend nung klase namin. Dapat ako umattend na lang ng klase namin kaysa umattend ako ng Sunday. It might seem na hindi yun yung best move. Ano po? But, ano ang isa pa nating dapat i-consider? It will please Jesus. Malulugod mo ang Panginoong Jesus. Sabi po doon, sa verse 6, and Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. Ano? At yun dapat ang ine-aim mo. Yung maluwalhati mo ang Panginoong Hesus. Ito ang tanong ko sa atin, mga minamahal. Ano ang pinaka-goal mo sa buhay? Ano ang pinaka-goal mo sa buhay? Parents, anong pinaka-goal nyo sa inyong mga anak? Is it makatapos lang sila ng pag-aaral? Is it maging engineer, maging doktor? Maganda yon ha? Maganda yon, the best po yon. Pero kung ang inyong anak ay tinatawag ng Panginoon, huwag mong pigilan. Huwag mong pigilan. Huwag mong pigilan na ang inyong anak. Young people, huwag mong pigilan na ang inyong sarili magamit ng Diyos. Bakit? Ano bang aim mo? Hindi pa ba sapat sa atin na nakita natin na isang digmaan lang ang kinailangan para bumagsak ang lahat? Na ang pera ay wala namang magagawa? Tingnan nyo, ang hirap ng buhay pero binubuhay pa rin tayo ng Panginoon. Partido yan, hindi pa tayo sumusunod. Ay kung naging tapat pa tayo, ay di lalo na. Ano po? Mga minamahal, yes, we need to consider that breaking the box, ang box ay expensive, there's no turning back. Ang mga tao sa paligid natin, magagalit sila, hindi nila ako maiintindihan. Ano pa? Maaring hindi yun yung best move. But ito ang mas dapat lagi mo at lalo mong kinukonsider. Malulugod ko ang Panginoong Hesus. Malulugod ko ang Panginoong Hesus. So those are the things that we need to consider before breaking the box. Now, ano naman yung mga bagay na kailangan nating i-focus para mabasag natin? Ano? Para mabasag natin yung box. Ano yung mga bagay na dapat mong tingnan ng pansin, bigyan ng pansin, i-focus mo, ibigay mo ang iyong atensyon? Una, don't focus muna. Don't focus on the box. Alam mo kung ba't di ka makasunod sa Panginoon? Ang tinitingnan mo lagi yung halaga ng bibitawan mo. Alam mo kung bakit hindi ka makasamba pag Sunday? Ang tinitingnan mo yung kapalit. Huwag kang mag-focus dun sa box. Mga minamahal, the box may be expensive, but it will never be compared to Jesus. Rinig niyo yung kanta kanina, the object of your love? Gaano katindi? Ano ang itatapat mo dun sa pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Sige nga. Kung kaya ka hindi makapaglingkod ay dahil nito, yan ba ay comparable doon sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa iyo? Sa tingin mo ba hindi ka kayang i-provide ng Panginoon? Alam niyo mga minamahal, konting share lamang naman. Noong una, bakit ako hindi makapagtuloy sa aking pag-full-time worker? Young people, Kasi ang iniisip ko, kapag ako'y nag-full-time, paano ko i-provide ang pangangailangan ng aking family? Meron akong nanay na nakaasa sa akin, Pastor. Yan ay na-share ko po kay Pastor. Meron pa akong Troy. Meron pa akong mga pamangkin pa. Kailangan kong magtrabaho.
Pero pinakita sa akin ng Diyos, maliit ba ako sa tingin mo? Sa tingin mo ba yan talaga ang makakatulong sa'yo? Para mag-provide sa family mo? Alam niyo mga minamahal, sabi ng Matthew 13:44, ito ay yung isang lalaki na nakakita siya ng isang treasure. Ano po? Ng isang treasure. Ngayon, nung nakita niya yung treasure, ipinagbili niya lahat ng meron siya para lang mabili yung kung nasaan yung treasure na yon. Pero isipin nyo, kung ang mas binigyang pansin ng lalaki ay yung mga bagay na meron siya, sa tingin mo ba mapapasakan niya yung field? Hindi. Pero dahil nakita ng lalaking ito yung laki ng kayamanan na nasa harap niya, hindi siya nag-focus sa kung mga bagay na meron na siya, just to attain that treasure na nasa harap niya. Kagaya ng Matthew 13:45-46. Ano pong meron doon? Yung pearl with a great price. Ano? Ipinagbili niya ang lahat ng meron siya para lang mabili yung pearl. Kasi mas nakita niya na mas valuable yun kaysa sa lahat ng meron siya. Ganon nyo din ba makita si Jesus? Ganon nyo din ba nakikita si Jesus? Na handa mong isakripisyo ang lahat para kay Jesus. Kasi mga minamahal, hindi na naman tayo, ika nga ay patagal pa. Isang araw babalik na ang Panginoong Jesus. Paano kung nadatngan ka niya na hindi naglilingkod? O paano kung nadatngan niya na ikaw ang dahilan bakit hindi makapaglingkod ang isang tao? Handa ka ba na harapin ang Panginoon sa ganung bagay? Don't focus on the box. Sabi po ng Acts chapter 20 verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Nakita ni Pablo, ang ganda ni Jesus, iniwan niya ang lahat ng bagay. Maabot lamang yung ganda ng Panginoong Jesus. Sabi ni Pablo, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kasi nakita niya kung gaano ka-valuable ang Panginoong Jesus. Hindi siya nag-focus dun sa box. Then, hindi lang dun sa box. Don't focus on people around you. Dun sa mga tao sa paligid mo na nagsasabi sa iyo na wag na, mag-aral ka muna, wag na, magtrabaho ka na lang. Wag na ganito. Saka mo na lang hanapin ang Diyos. Saka ka na lang maglingkod sa Panginoon. Ganito muna, kapatid. Unahin mo muna ang mga ganitong bagay bago ang Panginoon. Maiintindihan ka naman ng Panginoon. Huwag kang mag-focus doon, kapatid. Madami yan, distractions. Mag-focus ka sa Panginoon. Focus on Jesus. Focus on Jesus. Focus on what Jesus did. Sabi po ng Romans 5 verse 8, He died for us. But God commended His love toward us that in that while we were yet sinners, Christ died for us. Napaka-pamilyar na verse na sa atin ito. But ang tanong, meron pa ba itong pitik sa puso mo kapag binabasa mo yung verse na yon? Kapag isineshare mo yung verse na yon sa isang hindi mananampalataya, meron pa bang effect sa'yo yon? Na si Kristo'y namatay nang ikaw ay makasalanan? Focus on what Jesus did. Hindi lang siya basta namatay. He bore our sins. Sabi ng 1 Peter 2:24, who His own self bare our sins in His own body. Mga minamahal, makakaharap tayo sa Diyos
Dahil si Kristo'y namatay para sa atin. Akala nyo ba basta lang tayo makakaharap sa Panginoon? At alam nyo ba basta lang tayo natitingnan ng Diyos at tayo, okay, walang kasalanan ito. Hindi po ganun. Yun ay dahil ni Jesus. Dahil binayaran ng Panginoong Jesus ang iyong mga kasalanan. Ngayon, familiar naman tayo doon. But the thing is, meron pa bang lalim sa iyo ang katotohanan yun? Ito ba'y malaking deal sa iyo? Yung naging object ka ng pag-ibig ng Diyos? Nung isang gabi binubuloy ko yung John 3:16. Ano? Pag minememorize natin, pag sinasabi natin yung verse natin, ang bilis eh. Ano po? For God so loved the world. Di ba? Bagalan nyo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong klaseng pag-ibig ng Diyos sa atin? Nasukdulang ibigay niya ang kanyang anak. At nung siya'y tumawag para tayo ay magsuko sa kanya, hindi natin maibigay. Nung ang Panginoon tumawag na tayo sumimba, hindi tayo makasimba. Dahil magtatrabaho pa tayo. What a shame. Hindi ka ba nahihiya sa Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak and yet hindi mo maibigay ang kalahating oras lang, isang araw lang ng iyong buhay. At ang nakakalungkot, nandito ka nga, ay cellphone pa din ang hawak eh. Kwentuhan pa din eh. At ang isip mo pa din ay wala doon sa pangangaral eh. Mga minamahal, focus on Jesus. Yung ginawa niya sa ating. Hindi lang po siya basta namatay, hindi niya lang ibiner yung ating mga kasalanan, siya ay naging sumpa. Isipin mo yun para sa iyo at sa akin. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Wow, what a great love. Pero may epekto ba sa atin ang bagay na yun? You want to break that alabaster box na ipinababasag sa iyo ng Panginoon at ipinaalay sa iyo ng Diyos sa Kanya? Consider what Jesus did. Hindi lamang po yun, but focus on what He's still doing for us. Meron na siyang ginawa. Pero yung patuloy na ginagawa ng Panginoong Jesus para sa atin, isipin niyo yung siya'y mediator natin sa Ama. Di ba? Ano sabi ng 1 Timothy 2:5? For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Isipin mo yung sa tuwing ikaw ay nananalangin kung bakit ka pinakikinggan ng Ama ay dahil nandudun si Jesus. Kung bakit ikaw ay inililid ng Holy Spirit ay dahil nandudun si Jesus. Gaano katinding paggawa ng Panginoong Jesus sa buhay natin, mga minamahal. Sometimes nakapokus tayo para bang ang bida dito sa story na ito ay yung babae at yung alabaster box. No! Ang bida sa story na ito ay ang Panginoong Jesus. Kasi yung babae na yun, yun yung kapatid ni Lazaro. Na-experience niya ang gawa ng Panginoon sa buhay nila. At dahil nung gawa ng Panginoong Jesus, nagawa niyang ibigay ang lahat para sa Kanya. Naranasan mo ba ang pag-ibig ni Jesus? Sana. Ngayon ang tanong, yung mga verses na ating binasa kanina. Kakaunti nga po yung mga verses na nilagay ko dito kasi medyo conscious na ako sa time eh. Kung ilalagay lang natin dito ang lahat ng mga verse na ginawa ng Panginoong Yesus, kukulangin po tayo sa oras. At yung mga verses na patuloy na ginagawa ng Panginoong Yesus at yung mga bagay na matatanggap natin dahil ni Jesus, kukulangin po tayo sa oras.
Hindi po natin kayang sapahin lahat ng biyaya ng Diyos na nasa sa Panginoong Hesukristo. Pero bakit parang hindi mo naman nararamdaman yun? Parang okay lang sa'yo, sumimba o hindi, umattend o hindi. Okay lang yan, at least nandito ako, brother. Ay, nung last week naman, nandiyan na ako nung last week eh. Ay, maiintindihan naman ako ng Panginoon. Ay, brother, tayo naman ay under grace eh. Wow! Magko-quote pa yan ng verse. Ano? Sana po hindi ganon. And the last point, yan, last point na po tayo. Ganun lang po tayo kabilis. Ano po? Amen. Ang last point po natin, things to count on after breaking the box. Alam nyo, napakaganda ng Panginoon kasi ganito eh. Di ba He deserves to be praised, to be worshipped, to be served. Tama po? Deserve ng Panginoon yun. Now, tinatawag niya tayo maglingkod sa Kanya. But here's the thing. Deserve niya yon at kailangan mong gawin yon, pero kapag ginawa mo, meron pang kapalit. Meron pang kapalit. Gano'ng katindi ang pag-ibig ng Diyos? Ano po, sa ating mga buhay? Pero syempre, inuna ko po yung hindi pang encourage. Ano po? Ang una, na dapat mo makonsider o kailangan mo makita kapag binasag mo yung box, discouragement and oppositions. Ano po? Discouragement and oppositions. Hindi madali ang pag-full time, hindi madali ang pagsimba, hindi madali ang paglilingkod sa Diyos. Masabi ko nga kanina, madaming mga taong hindi makakaintindi dyan, sukdulang kahit ang iyong magulang, hindi ka maiintindihan. Kahit yung mahal mo sa buhay, hindi ka maiintindihan. And sometimes, those people ang gagamitin ng kaaway para ikaw ay pigilan. Opo. Paano kapag ang hinihingi na ng Diyos sa atin ay ang pag-aaral? Kaya mo pa ba? Paano kapag ang pumipigil na sa atin ay yung nagpapaaral sa atin? Kaya mo pa ba? Paano kapag yung partner na natin ang pumipigil sa atin? Yung sa may mga asawa po ito ha. Paano kapag ang mga kaibigan mo ang pumipigil sa atin? Ang masama, paano pag ang sarili mo ang pumipigil sa iyo para maglingkod sa Diyos? Alam niyo mga minamahal, ang oppositions and discouragement, yan ay within and without. Mula sa loob, mula sa labas. Remember Moses? Ano sabi niya sa Panginoon? Panginoon, bulol naman ako eh. Hindi ako magaling magsalita. Aba, ang dami ng ginawa ng Panginoon para lang siya'y sumunod. Ibinigay si Aaron, binigyan ng staff. Ano po? Ibinigay pa sa kanya ng Panginoon yung pangalan niya. O ito ang pangalan ko, sabihin mo kung sinong nagsugo sa'yo. Minsan, ang dami nating katwiran sa Panginoon eh. Pag tayo tinatawag ng Diyos, gumawa ng isang bagay. Pag Sabado, bakit hindi tayo makasama sa saturation? Let's be honest sa Panginoon. Bakit hindi tayo makasama sa saturation? Pero nagagawa natin ng paraan yung ibang mga bagay. Trabaho, minsan nga nakakapag-live tayo para sa ibang bagay. Pero ni isang beses ba nakapag-live ka para sumama sa soul winning? Ni isang beses ba nakapag-live ka para sumama sa prayer and fasting? O this coming Tuesday, dito po ang prayer and fasting. Sana naman, wag yung mas madami pang taga-ibang church. Abay, mag-attend naman ho kayo. Bukod po sa kayo miyembro ng Good Shepherd, kayo po'y anak ng Diyos. Anak po ba kayo ng Diyos? Abay, ang Panginoon Jesus ang sabi, mag-fasting tayo eh. O tinan nyo, pag midnight prayer meeting, bakit hindi ka maka-attend? Pero kaya mo magpuyat sa ibang mga bagay.
Pero ba't pag mananalangin, ang dami mong katwiran? Bakit pag service? Ba't pag parang sa Panginoon, parang ang hirap mong, ang ganit mo? Lagyan kaya kita ng, ano nga yung panglagay sa kadena ng motor? Grasa, para naman mawala ang ganit mo. Di ba? Now, ano pa yung dapat mong i-consider or i-count on after breaking the box? Jesus' praise and commendation. Jesus' praise and commendation. Tingnan nyo, sabi doon. Sabi po doon, Jesus said, "Let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me." Sa verse 8, "She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to burying." Verse 9, "Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of, for the memorial of her." Ang sarap na ang gustong umalala sa iyo ang Panginoong Jesus. Ano? Dahil ng iyong paglilingkod. Dahil ng iyong mga sakripisyo sa Panginoon. Kita naman ng Panginoon na mahirap naman talaga. Pero sa kabila ng kita niya yon, nakikita din ng Panginoon yung sa kabila ng hirap ay nagsisikap. Ay minsan tayo magaling lang magsikap pag may problema na. Pag may hinihingi sa Diyos, abay nandyan. Kapag ka wala nang hinihingi, abay wala na din eh. Mga minamahal, kung yun yung mga, sa ating mga ako naman nagtrabaho din dati, ako'y tuwang-tuwa kapag ako'y ng aking mga TL, kasi po ako sa call center eh. Kapag ako'y nakukomment ng aming mga TL, ng mga OM, ay, ayan, magaling yan sa magaling mag-handle ng calls yan. Medyo parang akala mo naman talaga pinataas ang sweldo eh. Ay, pidsalaang naman ang katapat, Pero ako'y tuwa. Bakit? Nakomment ako eh, nung boss ko. Ay, how much more yung i-commend ka ng Panginoong Yesus pag nakita ka niya? "Well done, thou good and faithful servant." Or ang sasabihin ng Panginoon, "Anak, sayang eh." Bagamat po, papawiin naman ng Panginoon ang ating mga luha. Pero hindi ba gayon ang sarap ng pagsalubong sa'yo ng Panginoon ay talagang alam mo, sabi ni Pablo, "Ako'y nakipagbaka sa aking Panginoon. Tinapos ko ang aking takbo." Kaya po kaya nating sabihin sa Panginoon pagharap natin sa Kanya? O ang dami nating, "Panginoon, kasi naman, ganito, ganyan, alam mo naman na ganito." Tingnan nyo yung binigyan ng talents. Diba? Yung isang talent, iisa na nga, itinago pa. Dati akala ko, Sir Aaron, yung talent na yun yung mga pagkanta. Hindi pala. Pero may ibinigay sa yung talento ang Panginoon. Meron siyang ibinigay sa iyo. Na yung bagay na ibinigay sa iyo para gamitin mo para sa Kanya. Ngayon ang tanong, ginagamit mo ba para sa Kanya? O masyado mong pine-precious yung box mo? Yung alabaster box mo? Mga minamahal, sa huli po ang tanong, can you break your alabaster box for Jesus? Can you break? Is Jesus worthy? Worthy ba ang Panginoong Jesus para basagin mo ang alabaster box mo? Baka naman hindi. Pwede nating sabihin, "Oo naman brother, worthy siya," but makikita yon, magmamanifest yon sa action mo. Magmamanifest yun kung paano mo siya sinaserve, kung paano mo siya wino-worship, kung kaya mo siyang sundin kapag ang hinihingi na isang bagay na masyado ng mabigat para sa'yo. Is He worthy for your alabaster box? Can you break your alabaster box for Jesus? Tayo po mag-pray. Ama naming Diyos, sa mambanal, dakilat, makapangyarihan sa lahat, magandang gabi po, Panginoon, sa iyo.
Lord, hindi ko po alam kung paano po kayo nangusap ngayong gabing ito, but Lord, we praise your name dahil you are worthy to be praised, Panginoon. Wala naman kami, Panginoon, talagang maidadahilan para hindi namin ibigay ang buhay namin sa iyo. Panginoon, ikaw po ang kumilos ngayong oras na ito sa aming mga puso. Ikaw po ang gumawa sa aming mga buhay. Hindi ko po alam, Panginoon, but I know, O God, that your Holy Spirit works. Sana lang bigyan mo din kami ng puso, Panginoong humble enough to submit ourselves sa iyong kalooban. Panginoon, ikaw po ang mataas, madakila. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.